Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, usapang skincare naman tayo. Ang pag-uusapan natin ay si RDL. So start tayo sa mga available na RDL. So meron tayong tatlong number. So meron tayong number 1, number 2, at saka number 3. So yung pinakamatapang ay si number 3. So next, si number 2 at yung pinaka-light, yung pinaka-mild ay si number 1. So paano nga ba gamitin at paano nga ba malalaman kung anong number ang dapat na gamitin mo? So alamin natin yan. So mag-start tayo. Ano ba yung laman ni RDL number 2 at saka number 3? So si 2 at 3 muna tayo. Si number 1 mamaya na natin siya pag-usapan. So si number 2 at saka si number 3, meron po siyang hydroquinone at saka tretinoin. So si hydroquinone po ay ginagamit to lighten the skin, especially kung merong hyperpigmentation katulad ng mga dark spots na dulot ng acne scars or merong melasma, freckles, or age spots. So ginagamit po si hydroquinone doon. Si tretinoin naman po ay ginagamit to reduce signs of aging. So para mawala yung mga fine lines, wrinkles, para magmukhang smooth at clear, youthful yung skin natin. So yun po yung gamit nila at yun yung laman ng RDL number 2 at number 3 natin. So, kung mapapansin nyo, doon sa RDL, doon sa box, may nakalagay dyan na baby face. So, kaya nakalagay yung baby face dyan kasi yung pinaka-goal nitong product pag ginamit nyo ay magkaroon ng baby face, which is yung smooth, clear, radiant, youthful yung skin. So, paano natin malalaman kung saang number ka ba dapat na mag-start? So, kung darker yung skin tone mo at or medyo severe yung skin condition mo, mag-start ka sa number 3. Kung lighter naman yung skin tone mo or medium to lighter skin tone, ang gagamitin mo ay si number 2. So, paano po yung paggamit? So, kung mag-start ka sa number 3, pwede mo lang siyang gamitin maximum for 2 months. So, after 2 months, mag-stop ka. Okay? So, ang gamitin mo naman ay si number 1. So, gamitin mo to for 1 month as maintenance. Ngayon, kung hindi mo pa nakukuha yung desired result mo, di ba ginamit mo to, number 3 for 2 months. Then, gagamitin mo si maintenance number 1 for 1 month. So, kung hindi ka pa kontento or hindi mo pa nakukuha yung desired result mo, so pwede mo pang i-continue si number 3. Pagkatapos mong gamitin si number 1. Okay, basta kailangan may downtime, kailangan magpahinga ka. Hindi pwede na dire-diretso gagamit ka ng number 2 at saka number 3. So, dapat maximum pag nagamit mo na siya for 2 months, si number 2 at saka si number 3, magpapahinga ka for 1 month. So, ito muna yung gagamitin mo. Kasi ito yung mild, so ito yung pang-maintenance. So, kung okay ka na, kung na-achieve mo na yung desired result mo, so pwedeng ito na yung i-continue mo at hindi ka na gumamit ng number 2 or number 3. So, same din po sa number 2. Kung sa number 2 ka naman nag-start, hanggang 2 months mo lang din siya dapat na gagamitin. So, after 2 months, kailangan mong magpahinga. At ito naman ang gagamitin mo, si number 1 for maintenance. So, paano ba siya gamitin? So, kung ito yung bulak, di ba normally kasi ang ginagawa natin, ginaganyan yan. So, wag po. Dapat dab lang siya. Ganun lang. Okay? So, para hindi magkaroon ng irritation sa balat. And, guys, expect nyo na din pala na magkakaroon ng peeling, redness, parang binabatak yung muka sa first few weeks na gumagamit kayo kasi syempre astringent siya. So, ganun talaga yung effect niya. Pero, magsasubside din po yun. At isa pa, pagkatapos nyong maglagay ng number 2 at number 3, depende kung saan kayo mag-start, basta pag ginamit nyo si number 2 at saka si number 3, pahinga nyo lang siya for 1 minute para ma-absorb ng balat, then don't forget na mag-moisturize. And advisable po pala na ginagamit to once a day lang at sa gabi. Lalo na ngayon mainit. So, sa gabi nyo siya gamitin. So, pagkatapos nyong mag-dab,
niyan, maglagay sa mukha, dab lang. So, pahinga for 1 minute, 1 to 2 minutes, then mag-moisturize ng skin. Then, kinaumagahan, wag nyo pong kakalimutan na mag-apply ng sunscreen. Kasi, dahil may tretinoin to, may hydroquinone din yan, mas sensitive yung balat nyo sa araw. So, mas mabilis pong masunog yung balat nyo pag gumagamit kayo ng RDL. Kaya wag nyo pong kakalimutan mag-apply ng sunscreen. If possible, mag-apply kayo every 2 to 3 hours ng sunscreen. Isa pa pong reminder, kasi 'di ba nilalagay natin 'yan sa mukha. So, wag niyo pong kakalimutang lagyan din yung leeg. Kasi pag nagkaroon ng improvement sa mukha, ang mangyayari hindi sila pantay. So, mas maganda pag naglalagay kayo sa mukha, maglagay din po kayo sa neck. Then, kung nagbabalak kayo magbuntis or kung buntis kayo, wag na wag po kayong gagamit ng RDL. Okay? Kasi meron siyang tretinoin. So, si tretinoin po ay hindi safe na gamitin ng buntis o kung may bala kayo magbuntis. Okay? So, mas magandang magpa-check up po muna kayo sa doktor bago kayo gumamit ng kahit na anong produkto. Then, ito pa yung common na na-encounter ko dito sa butika. Gumagamit nito, tapos gumagamit pa nito or ng Eskinol. So, hindi po advisable na ipag-mix or ipaghahalo. Kung ito lang yung ginagamit nyo, ito lang po ang gamitin nyo. Hindi ko din po nire-recommend na gagamit kayo ng Kojisan or Kojic soap sa muka habang gumagamit kayo nito. Kasi masyadong na pong sensitive yung balat nyo pag gumagamit kayo nito. So, baka lalong numipis yung balat. So, mas magandang mild lang yung gagamitin nating pang-wash ng face. Hindi yung masyadong strong. And kung magbabakasyon pala kayo, for example, pupunta kayo sa beach, mas magandang stop muna kayo sa paggamit nito. Okay? So, mag-stop kayo, then tsaka na lang uli kayo mag-apply pag nakauwi na kayo. Kasi tulad nung sinabi ko, pag gumagamit kayo nito, mas exposed kayo sa araw, mas sensitive ang balat, so mas prone yung skin nyo na masunog. Okay, so reminder po ulit ha, si number 2 at saka si number 3, maximum 2 months lang nagagamitin. After 2 months, gumamit ng number 1 as maintenance. Okay, so for 1 month. Kung na-achieve nyo na yung desired result nyo, hindi na kailangan bumalik or gamitin pa yung number 2 or number 3. So, pwedeng ituloy-tuloy nyo na lang si number 1. Pero kung hindi pa kayo kontento or sa tingin nyo, hindi nyo pa na-achieve yung desired result, so after 1 month na ginagamit nyo si number 1, so pwede kayong bumalik doon sa ginagamit nyo. It's either number 2 or number 3. So, pwede din naman kung nag-start kayo ng number 3 for 2 months, tapos 1 month ng number 1, so pwedeng sa pagbalik nyo, number 2 naman yung gamitin nyo. So, yun lamang po. Hopefully po ay nakatulong. Salamat po.